Magandang araw po sa inyo lahat mga kaalagad. Good vibes muna tayo ngayon dahil may mga nakakatuwang ganap na naman sa latest live ni Krishna. May mga nakaraang araw na puro issue, bashers at iba't ibang opinion ang pinag-usapan. Ngayon naman ay chill at masayang kwentuhan lang kasama si Krishna at ang kanyang mga supporters. At alam naman natin mga kaalagad, pag live si Krishna, hindi lang isang topic ang pinag-uusapan. Minsan seryoso, minsan personal, at madalas biglang nagiging comedy show. Kaya isa-isahin natin ang ilang topics na napag-usapan sa kanyang live at tingnan natin ang mga nakakatuwang moments sa bawat isa. Habang nagla-live si Krishna mga kaalagad, may isang supporter na nagtanong tungkol sa kanyang birthday. At ang tanong niya, invite mo ba si Sir Paul sa birthday mo sa August? Simple lang ang naging sagot ni Krishna mga kaalagad. Sabi niya, oo naman. Kung pupunta sila, edi masaya. Kung hindi naman sila makapunta, baka busy sila at wala naman daw siyang magagawa tungkol doon. At may isang part ng sagot niya na talagang makikita mong mas mature na ang pananaw niya. Parang ang punto niya mga kaalagad na alangan naman tayo ang i-priority nila. At tama rin naman mga kaalagad. Birthday niya yon, syempre gusto niyang makasama ang mga taong mahalaga sa kanya. Pero naintindihan din niya na may mga sariling buhay at schedule ang ibang tao. Kung makapunta, mga kaalagad, edi masaya. Kung hindi, okay lang din sa kanya. At para sa akin, magandang attitude yun mga kaalagad. Dahil minsan, kapag may taong mahalaga sa atin, gusto natin silang nandyan sa mga special occasions natin. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag hindi sila nakapunta, may problema na agad. May kanya-kanya tayong buhay mga kaalagad, may kanya-kanyang responsibilidad, may kanya-kanyang schedule. Kaya ang magandang mindset ay, kung makakapunta ka, welcome ka. Kung hindi, naiintindihan ko. At kung sakaling dumating si Sir Paul sa birthday ni Krishna sa August mga kaalagad, gaya ng wish ng karamihan sa atin, syempre magiging masaya kasi reunion yun. Pero kung hindi naman mga kaalagad, hindi naman ibig sabihin na may tampuhan na agad. Simple lang, birthday ni Krishna, kaya ang mahalaga ay masaya siya kasama ang mga taong makakadalo. At sa totoo lang mga kaalagad, nakakatuwa ring makita na hindi niya kailangang pilitin ang isang tao para lamang maging present sa kanyang espesyal na araw. Kung gusto, go. Kung busy, okay lang. Walang pressure. Good vibes lang. Sunod naman, may supporter na nag-comment tungkol sa tattoo ni Krishna. Sabi ng supporter mga kalagad, tama na ang tattoo mo. At dito naman nag-open si Krishna tungkol sa kanyang mga tattoo. Sinabi niya na hindi raw siya gaanong okay sa mga tattoo niya ngayon. Hindi naman ibig sabihin na pinagsisisihan niya ang mga yon mga kalagad. Ang gusto lang daw niya ay ipaayos o takpan ang ilang mga tattoo niya. At para sa akin, interesting din itong part na ito mga kaalagad dahil makikita natin kung paano nagbabago ang isang tao habang lumalaki at nagmamature. Aminado naman si Krishna mga kaalagad na noong ginawa niya ang mga tattoo niyang yon, iba pa ang kanyang trip. Parang mas pasaway pa siya noon. At yun ang gusto niya noong panahong na yon, kaya hindi niya pinagsisihan. Pinili niya yon dahil gusto niya yon, pero ngayon mga kaalagad, nagbago na ang kanyang preference. At normal lang yon mga kaalagad, hindi ba? Kung tutuusin natin mga kalagad, marami sa atin ang may mga bagay na gustong-gusto natin dati pero habang tumatagal, nagbabago na ang taste natin. May mga damit na paborito natin noon pero ayaw na natin ngayon. May hairstyle na feeling natin bagay na bagay sa atin dati pero kapag nakita natin ang old pictures natin, ang masasabi na lang natin ay, ano ba yan? Bakit ko ginawa yan? At ganun din naman sa tattoo mga kalagad. Kung gusto niya ipa-cover up o ipaayos, choice niya yon mga kaalagad. Ang maganda lang ay hindi niya itinitanggi ang nakaraan niya. Parang sinabi niya na, gusto ko yun noon kaya ginawa ko. Ngayon, gusto ko naman itong baguhin. At magandang lesson din yon mga kaalagad, no? Hindi natin kailangan ikahiya ang dating version natin. Dahil bahagi yon ng kung sino tayo ngayon. Minsan, kailangan muna nating maging dating tayo para matutunan kung sino ang gusto nating maging ngayon. Kaya kung gusto ni Krishna na ipa-cover up ang tattoo niya balang araw, support na lang tayo mga kaalagad. At kung may iba pa siyang gustong baguhin sa kanyang style, buhay niya yon. Ang mahalaga, masaya siya sa magiging resulta. At dito talaga naging good vibes ang live ni Krishna kanina mga kaalagad. Habang nagla-live siya, iniinda pala niya ang sakit ng puso niya dahil may regla siya. At syempre, dahil maraming babae at mga nanay na supporters ang nasa live, agad namang may mga nagbigay ng concern at payo sa kanya. May mga nagsabi na naranasan daw nila noong dalaga pa sila. May iba namang nagkwento na sobrang sakit din daw talaga ng puso nila kapag may regla. At may ilang araw pa raw na nagsabi na nawala o nabawasan ang ganitong problema nila nung nag-aasawa na sila. At syempre, diyan na pumasok ang kalokohan ni Krishna. Nagbiro siya na baka kailangan na niyang mag-asawa ng 3 para mawala ang sakit ng puso niya. Ay Krishna,
Isa nga lang muna, baka pati viewers mo mahilo. Pero syempre, joke lang yon mga kaalagad. At naging magandang moment yon sa live dahil imbis na maging malungkot o uncomfortable ang usapan, naging lighthearted interaction siya kasama ang kanyang mga supporters. At nakakatuwa rin mga kaalagad dahil makikita mo na may mga viewers na hindi lang basta nanonood. Nagbibigay talaga sila ng concern, may mga nanay na parang sariling anak na ako makapag-advise kay Krishna. May mga babaeng nakaka-relate, mga kaalagad, may mga nagkukwentong sarili nilang experience tungkol sa pagre-regla, kaya naging parang malaking barkadahan ang dating ng live ni Krishna kanina. May mga nagtatanong, may nagbibigay ng advice, may nakisasaw sa kintuhan, at may nagbibiro. Ganito talaga kapag komportable ang isang creator sa kanyang community mga kaalagad. At para sa mga kababaihan na nakarelate kay Krishna, alam naman natin na iba-iba talaga ang experience ng bawat babae kapag may period. May iba na halos normal lang, may iba na masakit ang puson, may iba naman na talagang kailangan ng pahinga dahil hindi komportable. Kaya nakakatuwa rin na may mga supporters na agad nagbigay ng concern kay Krishna. Hindi man natin maranasan ang eksaktong nararanasan ng ibang tao, malaking bagay na yung simple lang. Okay ka lang, magpahinga ka muna, ganito rin ang naranasan ko noon. Minsan, simpleng salita lang yon pero malaking comfort na. At yun ang magandang nakita natin sa live ni Krishna kanina. Kung titingnan natin ang tatlong topic na ito mga kaalagad, mapapansin natin sa simple lang talaga ang naging live. Birthday, tato, at puson ni Krishna. Pero sa simpleng mga topic na yon mga kaalagad, makikita mo ang isang bagay. Nagiging komportable si Krishna sa ating mga supporters. Hindi niya kailangan laging may malaking announcement, hindi kailangang may malaking issue, hindi kailangang may kontrobersya. Minsan gusto lang talaga ng isang creator na makipagkwentuhan sa kanyang community. At bilang supporters, yun din naman ang gusto natin, di ba? Makita lang natin silang okay, makipagkulitan, makipagkwentuhan sa atin, at minsan pagtawanan ang mga simpleng bagay sa buhay. Kaya sa mga nanonood sa live ni Krishna kanina, siguradong may mga natawa sa kanyang birthday plans, may mga nagko-comment tungkol sa tattoo niya, at may mga napaisip din sa kanyang tatlong asawa na joke. Pero ang pinaka-importante dito mga kaalagad na good vibes lang. Walang kailangang gawing issue, walang kailangang piliting bigyan ng malalim na kahulugan, dahil minsan, ang isang live ay simpleng kwentuhan lang mga kaalagad. At para kay Krishna, sana ipagpatuloy mo lang ang iyong pagiging komportable sa aming mga supporters. Kung gusto mong magkwento ka lang. Kung gusto mong mag-joke ka. Kung may gusto kang baguhin sa sarili mo, pag-isipan mo at gawin mo kapag handa ka. At kung may mga araw na hindi ka okay, Chris, okay lang din na sabihin mo. Hindi naman kailangan palaging perfect ang isang live mga kaalagad. Dahil ang mga supporters mo ay hindi naman nandyan para makita kang perfect sa lahat ng oras. Nandyan sila para makasama ka sa iba't ibang bahagi ng journey mo. At sa mga supporters naman ni Krishna, magandang makita na kahit simpleng live lang ay active pa rin kayo sa pakikipagkwentuhan sa kanya. Patuloy lang sa good vibes, kung may advice, ibigay ng maayos. Kung may concern, sabihin ng may malasakit. At kung may pagkakataong magbiro, sabay-sabay tayong tumawa. Kaya kung may take away tayo sa live ni Krishna ngayon, ito yon. Hindi lahat ng bagay kailangan gawing issue. Minsan birthday invitation lang, minsan tattoo discussion lang, at minsan masakit talaga ang puson. At sa halip na gawing komplikado ang lahat mga kaalagad, mas maganda ring matutunan nating pahalagahan ang mga simpleng moments. Dahil sa huli, hindi naman laging malaking event ang nagbibigay ng saya. Minsan isang simpleng live, isang simpleng tanong, at isang simpleng payo. At sa isang nakakatawang joke tungkol sa tatlong asawa, ang importante mga kaalagad, masaya si Krishna, masaya ang kanyang supporters at nagkakaroon sila ng magandang bonding. Kaya sa lahat ng nakisama sa live ni kanina, saludo sa inyong lahat mga kaalagad, no? At sana sa susunod pang live ni Krishna, mas marami pang tawanan, kwentuhan at good vibes, at lalong sana wala ng basher na makapasok. Dahil sa pagkatapos ng lahat ng ingay sa social media mga kaalagad, minsan ang kailangan lang talaga natin ay isang simpleng kwentuhan at konting tawanan.